Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. I just want to share to you my devotion na nagmula po sa Mark chapter 10 verse 17 to 25. Sabi po dito, mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan. At pagtitig sa kanya ni Jesus ay giniliw siya at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat siya'y nahapis sa sabing ito at siya'y yumaong namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming mga pag-aari. At lumingap si Jesus sa palibot-libot at sinabi sa kanyang mga alagad, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. At nangagtaka ang mga alagad sa kanyang mga salita. Datapwat si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, mga anak, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga magsisiasa sa mga kayamanan. Magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. So kung makikita po natin dito mga kapatid, it's not literal naman na masama ang yumaman or masama ang magkaroon ng mga bagay na material. It's not about that, no? Ang point dito is karamihan po kasi kapag mayaman ay ang pagtitiwala nila palagi ay sa pamamagitan ng material na bagay, hindi na sa Diyos. Kaya nga kung papansinin natin, kung pag-aaralan po natin ang Biblia, mas minamahal ng Diyos ang mga dukha sapagkat ang mga dukha walang ibang inaasahan kundi ang Panginoon. Lagi silang umaasa sa Diyos, sa kanilang kakainin at sa kanilang mga pangangailangan. So kung makikita po natin itong binata po na ito na lumapit sa Panginoon. Panginoon, ano bang kailangan kong gawin upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Actually, meron siyang buhay na walang hanggan, pero ang pinaka-point na gusto ng Panginoon sa kanya is yung maglingkod, no? Actually, pansinin po natin kapag mga mayayaman, kulang na kulang sa oras pagdating sa Panginoon, no? Because they are busy about the business, they are busy about the material thing. Mas pahahalagahan nila yung oras nila sa mga business nila o mga trabaho nila kaysa sa oras nila sa Panginoon. Which is kung titignan natin maling-mali, di ba po? Pero hindi naman talaga mauunawaan agad dyan ng isang tao kung hindi pa siya malalim sa kanyang pagkarelasyon, sa pagkakaroon niya ng relasyon sa Panginoon. That's why we are going to church, we are making Bible studies or cell group para lumalim yung pagkaunawa natin sa salita ng Panginoon. No, hindi masama yung material na bagay as long as na ito po ay nagagamit natin sa tama, especially na ibibigay natin ang sa Diyos, na para sa Diyos, at nagagamit din natin sa paglilingkuran. Wala pong masama doon, pero kailangan nating mas pahalagahan kung paano tayo dinawag ng Panginoon. Yun ay yung maglingkod. No, maraming kapamaraanan na pwedeng paglilingkod sa Panginoon. Kailangan lang nating evaluate yung puso natin, ano bang mas mahalaga, yung material na bagay na ini-offer ng mundo or material na bagay na pang temporary lang o yung buhay na walang hanggan. Okay? So kaya yung rema ko po dito, gusto kang gawing kasangkapan ng Diyos. Itong mayaman na to, kung mapapansin po natin, nung sinabi ng Lord na ipamigay mo yung kayamanan mo, ibenta mo yung mga kayamanan mo at ipamigay mo sa mga dukha, nalumbay siya, nalungkot siya. Kasi bakit pinaghirapan niya ng maraming taon tapos ibibenta at ipapamigay niya lang? Ibig sabihin ng puso niya, wala talaga dun sa kalooban ng Lord, kundi nasa bagay na material. Pero hindi ko po sinabing mali ang puso niya. Mali lang yung priority.
Kasi bagamat siya po ay hindi nagkakasala, bagamat siya po ay nakakasunod sa mga utos ng Diyos, pero may isang bagay siyang nakalimutan. Yun ay ang maglingkod sa Diyos. Kasi ang paglilingkod po sa Diyos ay paglilingkod sa tao. Okay? So may reflection here is sa talatang ito ipinauunawa na mas dakila sa kaharian ng langit kung ating ibabahagi sa iba. Ulitin ko po. Sa talatang ito ay pinauunawa na mas dakila sa kaharian ng langit kung ating ibabahagi sa iba kung ano ang ipinamumuhay natin na ayon sa kalooban ng Diyos. Don't get me wrong. Hindi masama ang mayroon tayong mga pag-aari. At the same time, nagagawa natin ang mga kalooban ng Diyos. Pero tandaan natin na hindi ito ang basihan ng lahat para tayo ay masabing ligtas na. Dahil kung alam nating tayo ay ligtas, nasaan ang puso natin para sa mga taong napapahamak? Okay? So wala tayong burden sa kanila. Kung wala, ibig sabihin, hindi po talaga tayo nakasusunod sa tunay na layunin at kalooban ng Diyos. Yun po yung point doon. Yung pagkakaroon natin ng burden sa mga taong napapahamak. Kaya we need to serve talaga eh. We need to reach people para maibalik natin sa Panginoon. Kasi kung talagang nakakilala tayo sa Diyos, may gagawin tayo. Hindi po pwedeng sarili lang natin yung paglilingkuran natin or sarili lang natin yung ilalagay natin sa lugar na kung saan mapapabuti. Isipin din natin yung kapwa natin, isipin din natin yung mga tao sa paligid natin, especially kung sila ay wala pang pagkakilala o relasyon sa Diyos. Okay? So may motivation here. Ang tunay na nakakakilala at nakakaunawa sa kalooban ng Diyos ay naglilingkod. I remember the pastor, yung kasama ko sa Saudi Arabia, nung nagkita po kami. Actually, meron na rin siyang church ngayon, the same church that we have. No, sabi niya sa akin, alam mo, pastor, ang totoong nakakilala sa Diyos, naglilingkod. Yeah, naglilingkod po talaga ang totoong nakakilala sa Diyos. Hindi mo masasabing nakakilala sa Diyos ang isang taong nagsasabing kilala niya ang Diyos kung hindi mo nakikitang naglilingkod. Okay? So yan po yung isang manifestation or fruit ng isang pagkakaroon mo ng totoong relasyon sa Diyos, yung paglilingkod. Okay? Not just attending the church, not just attending the Bible study or doing things pagka-araw ng linggo, but it's all about serving other people. Because serving people is serving God. Okay? So kaya nga may tayo na loving God and loving people. So my application here is gagamitin ko ang pribilehiyo na makapaglingkod sa Diyos upang maranasan ng iba kung paano ako iniligtas ng Diyos sa siguradong kapahamakan. No? Salamat sa Panginoon dahil tayo po ay nakakilala sa Kanya. At yung pagkakilala po natin sa Kanya, yun po ang nagiging kasangkapan or nagagamit natin para abutin yung mga tao. Para mailapit din natin sa Panginoon at maipakilala yung Diyos natin pong pinaglilingkod. So yun lamang po, nawa ay nakatulong po sa inyo ang video na to. Pagpalain po tayong lahat, maligayang paglilingkod. God bless everyone. God bless.